Si Joel daw may extra service yung massage niya. Oo, ang tawa si Joel. Ano ba pong extra service dyan? Sa amin kasi may breakfast after o kaya dinner. Po bilang maraming client, yung pagpa-priority or pagsaset ko ng goals is depende kung anong rate. Charis. Yes, but I am so guilty. I'm so sorry na nung lumabas talaga si Marisa Cal. Up! Hold! Basa muna tayo. Ang binitawan ng lahat. Stop muna lahat ng trabaho. Wala naman ng ibang announcements. We can proceed to our book club. April, are you ready? Hello. Bakit? Charot. Akala mo nagulat eh. Hala, hindi ko alam na mangyayari to. Hala, pagpasensyahan nyo na po. First time ko po talaga to. Ay, Terry naman. First time ko lang po mag-computer. Grabe naman siya. Sige, go be. Take the wheel. April, take the wheel. Oh my God. Okay. Sorry po. Hindi ko pa po nabasa ng entirely yung book, even the sinamarize ko lang naman po siya. But is anyone was able, meron po ba nakabasa nung chapter na, chapter 2, tama? 2 and 3. 2 and 3. Yes, 2 and 3. Okay. So, let's assume na hindi sila nakapagbasa. Yes. Okay lang. Sabay-sabay natin i-explore ang librong to. I'm perfect. Okay. Well, I was able to browse through with the chapter and with the book and all. And based dun sa nabasa ko, is that it's more on ending like the procrastination thing na most Filipinos ay meron, taglay natin. I think, do you guys agree on that? Yes po. Yes daw po, sabi ni Joel. Diba? Yung mga tipong, mamaya na yan, inom muna tayo, mga ganon. Ay, si Joel po yun. Diba? Yung mga tipong, tipirin natin yung chaser natin kasi tamad tayo magtimpla ng panibago, ganyan. Si Joel po. Si Joel. Joel lahat ng guilty, grabe. Hindi po ako nagiinom. Sorry po. Hala. Kasi ng weekend mo nga, sir. Nahatak lang po ako, no choice po. Kasi pinakain po ako libre. So libre din po yung inom. Parang labag pa sa loob ni Joel na nakakain siya. Sorry Joel, next time daw hindi na. Last na daw yun. Well, I think about this chapter, what the author wants to say is that, or what the author wants to tell us is how to help us end that kind of cycle sa buhay natin, especially for those people who has a lot of tasks and a lot of things on their plate, no. Here's just my few takeaways about this chapter. Is one, how to prioritize and, of course, plan ahead of time. Say, for example, we have a big day, like Monday. I don't know if anyone can relate, pero Monday is really a big day for me. Like, there's a lot of things that you need to do. And of course, because nagdaan in the weekend, there may be some things that will come urgently or important. So there you go. Identifying like the biggest frog or the biggest task will help us along the way. And, take it from there one step at a time. If anyone wants to share kung how they prioritize their day or plan their day? Sige, pwede ako yung mag-start. I think na-share ko na rin siya previously. I'm not sure kung saan. Pero the way I start or I plan my day is by reading all of my notifications. So, Slack, email, ClickUp Notifs, WhatsApp,
hanggang iMessage, kung meron sa iMessage, ganon. Basta lahat ng notifs na papasok sa akin, yun yung start ng day ko. Kasi parang feeling ko, kapag na-update ko na yung sarili ko dun sa current, as a chismosa, sa current gossip, or sa current updates na everything for the day, I can proceed dun sa, kumbaga, dun ko ma-identify, ay, ano ba yung priorities ko for today? Ganon. What is urgent important, what is urgent not important for me today, ganon. Especially kung ang mga chat ay galing kay Ate Eloy, kung mga request ay galing sa management, ganon. So, ganon ko siya napaplan as a person every day. And siguro, before, nung nasa corporate ako, I can share na the way I plan my day, kasi yung day ko na yun, yung work ko kasi sa corporate, hindi siya monotonous, pero very predictable. Like, kunyari, pag Monday, mataas volume, tapos bababa hanggang Wednesday, Friday, Thursday tataas, Friday mawawala. Parang ganun. Very, very predictable yung influx ng request na ina-accommodate ko na nasa corporate ako. So, parang, yung mga tasks ko day by day, I plan it with writing it down. As in, may papel ako sa tabi ko. May notebook akong makapal sa tabi ko. Kasi andun yung tasks ko. So, parang, sa akin kasi, parang yung notebook na yun, parang yung napipilas mo siya. Sa akin, pag napilas ko siya, parang yun yung signifier ko or identifier ko na, ay, na-complete ko lahat ng tasks ko today. Wala akong may iwan trabaho. Successful ako for today's video, ganon. So, ganon ako dati, nagpe-pen and paper ako. Kasi lang, parang eventually, hindi siya sustainable kasi po nagpupulit po ako na papel, tapos tinatapon ko na po agad. Sorry sa mga punong nasaktan ko. And pangalawa na discover ko, meron naman kasi note sa cellphone. Meron namang digital noting, di ba? So, pwede naman pala yun. So, yun, dinara-transfer ko na yun. Parang nagda-notes na rin ako. Nagagawa ko na reminder. Pero instead na sa laptop ko, sa ClickUp ko siya ginagawa. So, kung di po kayo maniniwala, pati yung pagligo, naka-reminder sa ClickUp ko. Ni-reminder sa akin ni Joko dati pa. Everyday yan, be. Pero yung notif, maligo ka na. Ganon. So, di ba? Ganon po. Yun po sa akin. Thank you very much. Very napapanahon po, December na December. Ang pagligo. How about for others po? Paano natin ma-identify, like, say for example, we're working on a very specific client, task and all, tapos pumasok yung mga screenshots para kay Maris Racal. Ay, oo nga. Priorities. Tama yun. Ako si Elaine. Elaine, paano? Anong ginawa mo nung busy ka? Tapos nakarating sa'yo yung balita na may screenshots about Maris. Oo. So, ayun. Ako kasi, ewan ko ba, mas gusto ko na ako talaga personally sa about work, pag work lang. Tapos after noon, kunyari after my shift, doon ako nanonood ng series, ganyan, so social media. So ganun ako eh. Tapos pag work naman with client, paano ba? With Alan. Hello Alan. Kung naririnig mo to. Shout out kay Alan. Alan, sana magpatrabaho ka. So, ayun, yung client ko kasi, iba siya sa mga previous client ko. Dati, siguro, kwento ko na lang sa client ko before, o si clients, ayun nga, we use the productivity management app, very, monday.com gamit namin. Para din siyang ClickUp, ganun. So, yun, meron kaming set of tasks na nakalagay na doon na, ayun nga, i-complete mo lang for the day. Tapos may schedule na recurring din. So, ayun, yun lang very helpful sa akin. Tapos, meron din akong ginagamit na Microsoft To Do. Ayun, sa mga personal naman na kunyari sa bills, meron ba ako plan for this weekend, mga chores, yun naman yung ginagamit ko. Yun lang. And press kami ni Jana din. I have my notebook beside me. Ayan. Nakikita ba? Ayan. Tapos, nagle-list down ako. Iba pa rin kasi kapag pag as nire-write down mo, yung mga meron pa reminders or may to-dos ka, ayan, siya, parang mas naaalala ko. So, yun lang. Yun lang yung sa akin.
I agree. Meron din akong book notebook. Pero minsan Diba? nawawala rin. Naglalakad palayo sa akin yung notebook. So, yeah. How about for others po? Siguro ulitin ko lang yung technique ko na sinabi ko na rin last session na when planning for my day, I plan it the day before. So I check my calendar, I check important inboxes, ano yung to-do list ko for the next day, ano yung mas high priority task. Tapos, lagi akong nagpa-prioritize ng task depende kung gaano sila ka-urgent, ka-time sensitive, tsaka if it's going to affect multiple people. Kaya laging yung payroll, yun yung mataas sa priority kasi syempre it will affect several people. Client comms din is very important kasi syempre yun yung magpapasok sa atin ng pera. So yung mga ganon. Salamat po sa pag-process ng aming mga kaperahan, sir. Yung sa akin naman, medyo nahirapan ako mag-eliminate ng distractions way before. Kasi, parang diba, yung kliyente ko dati kasi, what is procrastination to her? 24 hours ka dapat on call. Wala kang pumaplan. Sir, wala kang mapaplan. Din kay Lian, di ba, biglaan yung task niya. Tapos, hindi pa kami gumagamit ng tools na pang-task na literal. So, imagine, 3 yung gamit nyo na messaging app. May kanya-kanyang bato sila ng tasks. So, minsan, kahit may nakaplan ka sa isang araw, hindi mo siya masusunod. Kasi may biglaan siyang task out of the blue. Parang gano'n. Pero, at the end of the day, parang doon nga papasok yung pag-organize nung urgent, ano nga yung sabi? Urgent, important. Urgent, important, and yung mga iba pa. Tapos yun din siguro, parang eliminate distractions. Dati kasi, ang hilig ko mag-multitask, manonood ako ng K-drama habang nagtatrabaho, na parang kala ko okay lang. Up until din mo marirealize na parang, oh my God, Jesus, hindi pala ganun yung focus mo dun sa isang task kapag nagtatrabaho ka, kahit na gusto mo lang siyang pagsabayan, kahit kaya naman. Pero, nung nagtrabaho na ako kay Diva, parang hindi na ako pwede manood kasi hindi ako pwede magkamali. Kasi may pera yung involved lahat ng ginagalawan kong tasks like Google Ads, mga ganyan, Meta Ads, may mga consultant na gamit. So, hindi ka pwedeng magkaroon ng options na ay pag nagkamali to, magkano $100+ agad yung magagastos. Hindi ka na ulit pwedeng umulit kasi keywords yung panibago mong ilalagay. So, yun, mga ganun. So, ano din talaga. Parang, for me, ang naka-work dun sa, sa pag-alis is like, yung mahilig din ako magsulat. Hindi ako, kahit na lahat tayo naka-online, hindi ko pa rin kaya na gumagawa ng checklist ng tasks sa online. Di ba yung iba may mga note-taker, tas doon checklist. Naanuhan ako sa kanya, parang hindi ko ma-imagine kasi hindi ako makapag-scribble dun sa task ng mga side comments or side notes. Parang yung kasi, di ba, kapag tactile feeling na nagsusulat ka, yung gano'n. Tapos, di ba sa atin, for example, kapag may sticky notes ka, kahit nasabi nung may specific task doon sa sticky notes mo, kailangan ko pa rin siya i-click para doon ka mag-note. Ayaw ko ng ganun pakiramdam. Gusto ko pa nakita ko isang sheet ko for the day, andun na lahat yung task ko, tapos yung side notes ko nandun lang din sa gilid. Ayaw ko na ang dami ko pa i-click before ko siya gawin. Tapos gusto ko rin yung feeling na nagpapalit ako ng kulay ng ballpen. Uy! Hindi ko alam kung bakit. Yung kulay ng ballpen. Hindi ko alam kung bakit. O kaya kulay ng puso ko kinilig doon, be. Mga ballpen. So, yun. So, mas pa rin talaga sa akin na may sulat. So, yun lang. Saka siguro dun sa rewarders, nandun na ba tayo? Wala pa naman tayo ng breakdown na task pa lang tayo. Yan. So, yun lang. Yun lang naman. Dun po sa iba, kayo, how do you manage to eliminate the distractions, like what Sweet mentioned, or if wala kayong maisip, share to us how you guys reward yourself after after one day ng sobrang busy na trabaho. Hello po. So, ulitin ko lang po yung sinabi nila. Ulit lang. Kaya na pala kami, Joel. Ganun lang din po. Nag-check po ako ng messages sa piling client sa start ng araw. Kasi medyo po. Lang, be. Kailangan lahat. Parang medyo po ako
kung isang client, may time blocking po kasi ako. So, sino yung naka-time block na siya muna yung nire-review ko. So, kahit may urgent na iba, minsan nagiging pending. Pero kung urgent talaga, tapos na PM ako, inuuna ko naman po. Pero parang kumaga, one step at a time ako, kung ano yung nakabook sa calendar. Then, kung natapos yung time block, move ako sa next. Ano mo? Pero nag-gets ko naman yung necessity ng pag-check ng lahat all at once pagkagising para at least alam mo agad kung susundin mo ba yung time block mo or mag-a-adjust ka. Yun po yung tinatry ko na i-apply. And actually gusto ko rin po yung iba-ibang kulay ng pentel pen. Ang pentel pen yung pansulat. Gusto ko yung ang kapal ng ball pen mo, B. Hindi, joke lang po. Hindi po nagpe-pen and paper. Pero nagno-notepad po ako. Yan. Hindi ko na matanggal yung notepad. Pero lagi ko na-convert sa task sa ClickUp para hindi mawala. Pero lagi ako may notepad. Yung sa hindi stick on notes, yung notepad lang po talaga mismo. So, yun lang po. Thank you po. Yun lang po sa akin. How about po sa iba? Paano niyo po nire-reward ang inyong sarili? Ano pong ginagawa ninyo? Say, for example, Friday na, end of the shift. It's gonna be weekend. Do you guys also plan ahead for what you're gonna do over the weekend? You know, just to feel yourself rewarded? Ako po, ayun. Ako po sa reward yourself, more on since madami lang plinano ng weekdays, yun na yung more chill. Nire-reward ko yung sarili ko, lumalabas ako, all by myself, ganyan. Parang chill lang, sariling pacing, kakain ako mag-isa. Tapos, wala, parang gusto ko yung doing things alone. Uy, pala, introvert. Hindi mo kaya. Nag-vlog ka ba, be? Yung living alone diaries, mga ganon. A day in a life. Oo, mga ganon. Nag-vlog ka ba? Hindi naman po. Frustrated lang. I-explore natin yan sa Bible. True. Nandun ang kayamanan. Uy, pero in fairness ang strong. Kasi dati hindi ko kayang kumain mag-isa sa labas. Siguro bibili lang ako ng food, pero uuwi ako para kumain. Hindi ko kayang yung kakain ako sa labas all by myself. Parang nakukurot yung puso ko na, I'm sad, wala akong kasama. Nobody loves me. Naman ako. Ayan ako dati no single ako eh. For the gala mag-isa. Ganon, di ko. For the strong independent woman, ganon. Ang atake. Tsaka parang in fairness, na-appreciate ko yun na parang kaya mong gumawa na activity. Kunyari lalabas ka na on your own, tapos parang chill ka lang. Parang ako pag lumalabas ako, parang ganun. Kasi nga feeling ko wala akong kasama. So, anong ginagawa ko sa labas? Ganun yung dating sa akin. Okay. Akin baliktad. Kasi parang mas may yung. Pero pag mag-description natin, napaganda. In fairness, nagkakaunawa naman po kayo eh. Oo, true. So true. Yun naman importante. Yes. Hindi, yun, mas nape-pressure ako gawin lahat yung kailangan kong tapusin or gawin pag may kasama ko kasi ayoko nung may naghihintay, ganyan. Pero pag ako lang, slow days, ganyan. So parang ako naman pagka naman mag-isa, feeling ko empowered. Uy. Pero ayun, natutuwa bawat ako. Labas mo. Oo. Ganon. Oo, ganon. Sim. Ganyan. Parang feeling ko, super, parang natutuwa lang ako kasi parang, nagagawa mong, parang ginagawa ko kasi tinatry ko kainin yung iba't ibang kainan. Since, ayun. So, mag-isa lang din ako, tapos parang explore. Okay lang, masaya naman siya sa pakiramdam kasi at least, new experience. Ang hindi ko pa natatry mag-solo travel, pero yun yung goal sa next, Yun, ganun ako mag-reward ng self saka retail therapy. Gusto ko yan. Check. Budulan pala. Nasendan ko kayo mamaya yung budol. Go, be. I-send mo na lahat. Ready na ako? Ako siguro yung reward, yung social life ko minsan doon ko siya, reward at some point for me
na isisked ko yung downtime ko ng weekend. So kapag adjust ako buong week, sa Sabado mo yun iiyak sweet, wala kang karapatan umiyak ngayon. Kasi naka-full time ka. Mga ganon. Ipunin mo na muna para isang bagsak lang. So weekend, ba, gusto ko malungkot, manonood ako ng sad movie para mapilitan ako umiyak, mga ganon. Kasi kailangan masaya na ako ng Lunes. Naniniwala kasi ako, hindi ka pwedeng everyday masaya. Oo. Masyado. Kasi pag everyday ka masaya, baliw ka na. Parang Diba? nakakatakot, di ba? Oo. Yung mga, parang, ba't masyadong nag-go smoothly itong week na to? Anong meron? Kailangan ko atang umiyak. Kasi parang feeling ko baka next week may ano ba yan, evil eye shit mangyayari, ganun. Tapos siguro, kaya ko matulog na 16 hours to 24 hours ng dire-diretso. Ganun ako kalala. Hibernation is real for me. Kasi hirap na hirap ako matulog in a normal day. So, kapag natulog talaga ako ng weekend, halimbawa, pagka-off ko ng weekend, asahan mo, may mga times na yung caretaker namin, kakatak siya just to make sure na buhay pa naman ako dito. Kasi may mga times sa 24 to 26 hours akong tulog lang. Hindi sumasakit ulo mo? Hindi sumasakit katawan mo? Hindi. Kasi, ate, Jana, di ba, hirap na hirap ako matulog in a normal day. Like, doon sa mga bago, kaya ko ng 2 to 3 days na walang tulog, na dire-diretso. Kasi po, mas hirap ako makatulog. Parang partida wala pang shabu yun, no? Ano pa kaya? Baka isang linggo na yun sa akin, girl. Lord, no. Lord. Oo, di ba? Hirap na hirap na ako matulog in a normal basis. Tapos, hindi ko na ako kompleto yung 8 hours na tulog sa isang araw, normally. Kasi, nagigising ako na, in fairness, nagigising na ako sa alarm ko ngayon. Yun, nagigising na ako sa alarm ko. Hindi sa alarm lang yun. So, yun. Pero, kapag naman at nakatulog ako ng maayos, literal na walang gising, yun yung mahirap pala, no? Yung mahirap, ang hirap mo makatulog, tapos pag nakahanap ka ng tulog na maayos, putsa, wala ka namang gising. Yun naman yung mahirap. Kaya minsan talaga. Pag matutulog ka, B, mag-chat ka muna sa amin o kaya kay Ate Pepper na, uy, matutulog ako, ha? Hanapin nyo ako like after 24 hours. Magsabi ka, B, pag matutulog ka. Mahimbing, no? So, yun. Ang reward ko din sa sarili ko pati, K-drama, like, alam mo yung isang panahon ngayon, unlike kasi dati na may isa lang or dalawa na talagang maganda doon sa buong month na yun na series. Yung ngayon kasi parang hindi ko alam kung anong meron sa mga K-drama na producer, pero parang binagsak nila lahat ngayon 2024. Tapos parang ako puking ina, hindi ko pa tapos yung isa may kasunod na maganda. Tapos syempre, bawal tayo makamiss out. So okay na, mga 3 sila sa isang weekend na tatapusin ko. Kasi hoard ko muna silang lahat. Pero yun, rewarding naman siya pag natapos mo ng, one day, oh my God, natapos ko na siya. Ang gwapo nila, willing na ako mag-commit. Ay, Charis. Parang nagbago, parang ready na ako magmahal ulit. Ganon. Oo. So yun na yung pakilig ko sa sarili ko, ganyan. Guys, kung may kilala kayong Koreanong single, pakiping na lang si Sweet, ha? Kasi ready na siyang mag-commit. Paalala ko din po, medyo may height requirement po ako. Kasama po yun sa standard. Height. Binabaan ko na po siya today. Today, sige, binabaan ko na po. 6'2" na lang po. Okay. Nagbigay na po si Sweet. Please. Please naman, guys. Please naman. Grabe naman po sa 6'2". Lakas mga Kobe Paras. Willing ako mag-commit sa 6'2". Yung mga tipong ang tangkad. Pwede na istribo ng bus. True. Kasi yun, na-plan ko na yung future ng anak namin. Mag-a-Alaska ka under 18, under 7. Grabe naman talaga. Planado na yung buhay. In fairness, at least, di ba, organized. Organized ang life ng magiging anak mo, be. Ready na. Nakaset na kasi yung goals, no? True. Uy, di pa natin naririnig si Joan, tsaka si Daffy. I-share naman kayo, B. Daffy, puro ka na lang ng reaction dyan. Puro ka react, B. Binubusog mo kami ng emoji. Ganun.
Kasi alam ko, mahirapan ako mag-Tagalog. Okay lang ba mag-English ka, be? Kapag Dalihin mo kami ng Bisaya. Mag-Tagalog. Pag Bisaya na lang ako para maintindihan ng lahat. Sige, be, lagyan mo na lang subtitles yung sarili mo, be. Para maka-relate kami. Mag-subtitles ka lang here. Kaya tahimik ako eh. Hindi, siguro, ginagawa ko before kasi, with my previous clients, pag nagmi-meeting kami, hindi ako nag-headset o di kaya nire-record ko yung conversation ng meeting namin para may mag-go back so that I can go back to the meeting or go back to take notes. Pero yun nga, na-shock ako sa ClickUp kasi hindi pa ako naka-experience ng ClickUp, and I think na parang marami siyang helpful na mga chuchu sa sa software. Pero yun, if I take notes, yun din yung sa akin eh, parang may notebook din ako, tsaka may ballpen. Like, maraming ballpen dito. Iba't ibang ballpen. Diba? Alam ko na talaga kapag nagkita-kita tayo, alam ko na yung mga, bring your own ballpen. Bring me your favorite ballpen. Ganun na mga usapan natin. O, ewan ko ba, siguro, nadala ko na siya nung high school, college, yung gano'n, nag-school pa. Pero, breaking down the task din. Ang tawag nito, breaking down the task, sorry. When I work, I always try my best na parang hindi talaga mag-YouTube, na mag-chismis nung mga ang tawag nito, mga OGDias, yung mga gano'n. Tinatry ko talaga siya i-eliminate yun kasi pag nadidistract ka, so as much as possible, if nag-work ako, hindi ako nag-YouTube, hindi kaya nag-Netflix. So, like, gusto ko talagang ma-focus kung gusto kong ma-finish yung task ko in one day. So, yun yung ginagawa ko. And then, sometimes, I do reward myself if parang feeling ko drained talaga ako. Nagro-road trip ako. Kasi dito sa Cebu, 2 hours siguro, nasa beach ka na, White Sand Beach, yung mga ganong bagay. Tapos if mga an hour after, nasa bukid ka na, yung ganon. So, best of both worlds talaga siya. So, sometimes, I do that. Nagro-road trip kami ng partner ko, di kaya mga friends ko. O di kaya umuwi ako sa bahay, natutulog, nag-Netflix kasama yung mga aso ko and with my parents. Yun lang yung reward ko. Nga pala, yung massage. Yes. Like, 1 to 2 hours massage talaga, parang, I deserve this. Parang deserve ko to. Parang ganong feeling. So, sana may nakarelate dun sa mga massage. Wag na yung extra service kasi. Si Joel daw may extra service yung massage niya. Oo, ang tawa si Joel. Lang nakaka-experience. Joel, parang iba yung ending sa extra service, Ate Daffy. Joel, nakarelate ka ba sa extra service? Joel, si Joel. Wala pong ganun. Pero madalas ikaw na kaya nag-react dun sa extra service eh. Hindi pa kami nag-react tuwan-tuwa. Actually, hindi ko nga po alam kung ano. Ano ba pong extra service dyan? Sa amin kasi may breakfast after, kaya dinner. Kaya breakfast kahit gabi yung masahe mo. Pwede ka mamili kung yung moringa hot tea or may prefer naman nila siya. Pwede naman ng mga masahihan sa inyo. May moringa. May moringa. May moringa pa talaga. Papasuso ka ng anak. Okay. Sorry po. Marami ng gas. Lumalabas yung tunay na kulay. Si Joel. Imagine ko lang. Sorry na. Happy ni Joel. Ay, nagdaas na kamay. Naparin. Hindi ako share lang din ako ng reward yourself. Ako kasi, hindi ako yung, dati kasi ganun din ako, yung work ng buong week, tapos mag-take ka ng mini vacation ng weekend. Parang ganun, di ba? So, ewan ko, siguro sa lang din, sa the way kung paano nagre-revolve yung schedule ko right now. Since I work most days of the week, I take micro vacations every day. Yeah. So, I sleep at least 7 hours. Nag-gym ako 4 times a week. Nag-walking ako kapag sunny. Walk lang ako sa park, ganun. Kapag maaraw. Or, ang pinaka-therapeutic sa akin is nag-grocery tas nagluluto. Ayan.
So, kasama na din dun yung pagkain. Pero mas therapeutic sa akin yung pag-grocery tsaka pagluluto. So, yun yung mga ko rewards. Tapos, every so often, namamasyal kami, nagdi-date kami. Siguro, every week, meron kaming 2 special na dinner. Isa pag Wednesday, yun yung break kasi namin sa gym. Either nagtatry kami ng bagong restaurant or nagtatry kami ng bagong food. Tapos kapag Friday naman, ewan ko, nagustuhan ng misis ko yung avocado smash. Nagustuhan niya yung guac ko. So, like kaming may avocado sandwich every, open sandwich lang. Every Friday, yun yung date namin. Sometimes nagwa-wine kami, ganun. Or cold cuts. Depende kung ano yung available. Tapos, ayun, monthly, mag-date din. I-date niyo yung partner niyo, misis niyo, mister niyo, ganun. Date kayo. So, either we go to church sa London or magmo-musical kami sa West End or magmo-movie. So, mga ganun. By the way, ang ganda nung The Wild Robot. Plug ko lang. So, nakaraming iyak kami dun sa The Wild Robot. Ayun lang. Yun yung mga mga micro holidays. Tsaka, medyo nakakapanibago lang din kasi, di ba pag sa Philippines, although sa VC hindi naman applicable, pero if you work sa corporate, di ba sa Philippines, you have to, pag nag-file ka ng leave, kahit nilagay mo na yung reason mo, minsan i-scrutinize pa ng boss or ng HR, di ba? Why are you taking that leave? Ganyan. Dito, you don't even have to explain. True. Pag sinabi mo magta-time off ka ng Saturday, okay, ganun lang. Hindi nila tatanungin kung bakit. Kasi time off mo yun eh. Parang ganun. So, that's your right. So, parang, go. Basta magsabi ka lang ahead of time, hindi yung parang MIE ka lang, ganun. Kasi syempre kailangan makover yung work. Pero yun lang siguro. Micro holidays, para lang productive everyday. Kailangan nakakapagpahinga ka rin, nakapag-take time ka rin for yourself, with your family, with your loved ones. Everyday, ganun. True. Yung tinuro din ni Ninang na yung 8-8-8 rule, 8 hours of work, 8 hours of sleep, 8 hours of personal time. Parang ganun. So, yun lang po. Inisip ko pa kung ilan yung 8-8-8, 24 pala. Siguro, nagbilang pa ako. I'm sorry. Thank you, Kuya Earl. Thank you so much po. Nawala ang P. Thank you so much po. I think that's it for this chapter, and thank you for sharing your thoughts and all, guys. Meron pa po bang gustong humabol or what? Let's go Hello po. So ako bilang maraming client, yung pagpa-priority or pagsaset ko ng goals is depende kung anong rate. Pero totoo na naka-hierarchy, no? Yung above 10, below 10. That's like, ganun. Yan yung hierarchy ka. So, kung yung high priority client ko or yung VIP client ko, syempre yun yung inuuna ko. Tapos, the rest, yung iba, wala na sila. Ganun, charit, joke lang. So, yun yung isusunod ko. Tapos, ano ba? Para makapag-focus, hindi ako nangangausap talaga ng tao. Kaya pag kinukulit ako ni Joel, bala ka sa buhay mo, Joel, hindi ako makikipag-forward. Si Joel talaga. Alam mo, Joel, dinidistract mo si Daryl. Nagtatrabaho siya ng maayos Alam mong magaling talaga si Dana B.E. kasi number 3, in-eliminate niya yung distractions. Oo. Tama. Oo nga. Oo. Si Daryl to, siya yung nag-develop ng systematic approach na to. Tapos, yung pagre-reward ko, syempre, pahinga every 5 minutes. Hindi, siguro, every kunyari 2 to 3 hours na nagdire-diretso ako ng work. Nagpapahinga ako mga 1 hour, yan, nagla-lunch break, or kaya magti-TikTok break. Tapos, o kaya magti-take a nap. Ayun, yun yung ginagawa ko na, pagre-reward sa sarili ko everyday. Tapos, syempre, coffee every morning bago mag-start. Ayun, yun yung number 1. Coffee. Reward yourself. Reward agad. Pagkagising. Kape ka agad. Kape ka agad. Ayun. Siguro may i-add lang din ako dun sa pag-eliminate ko ng distractions. Kasi right now,
sa bahay, nag-work kasi ako sa loob ng kwarto namin. So talagang within reach ko lang yung kama. Kapag sinasyumad ka, parang gaganon ka na agad. So minsan, yung way ko to trick my body, aside from shadowing, yung shadowing kasi yung aayain ko si Kuya Earl mag-Discord. Tapos kailangan nandun lang siya nagtatrabaho para ma-motivate ako magtrabaho. So aside from shadowing, CCTV po ako ganun. CCTV na. meron akong taga-bantay. Di ka nag-work, mag-work ka, gano'n. Pero aside from shadowing, isa din sa ginagawa ko to eliminate distraction is by working outside sa bahay. Lalo na pag narealis ako sa bahay na mga 4:00, makakarating ako sa coffee shop ng 4:35, as alam ko closing sila ng 9 or 10. So mapipressure ako into thinking na, hala, kapag hindi ako nagtrabaho or di ko natapos yung tasks ko, gumastos ako para sa wala. So parang yung time limit from the time na makarating ako up until the time na magsasara sila, yun yung parang nagiging external motivation ko para tapusin yung mga trabaho ko. Kasi sa feeling ko, gagastos ako na 500, tapos di ko man lang mabawi kasi di ako makaka 1 hour, 2 hours ng trabaho dito sa labas. So yun, na-force ko din yung sarili ko in a way and na-eliminate ko yung distractions kasi yung distraction sa bahay yung mga dogs. Kasi pag kinalabit nila ako, wala na, playtime na. So syempre, di ko naman sila madadala sa coffee shop. So na-eliminate ko sila in a way. Tapos feeling ko yung reward, parang same with Earl. Feeling ko it goes hand in hand. Kasi parang, medyo hindi po kasi ako ganun ka-patient na tao. So parang kapag sabihin ko, hindi sa weekend ko na i-reward yung sarili ko, parang masistress lang ako into thinking na ang tagal lang weekend. So parang, now, I need it now, ganon. So may mga small rewards ako here and there for myself. Na parang kunyari kapag natapos ko yung task, mag-1 game ako sa Mobile Legends, ganon. Yun yung reward ko. Mag-Mobile Legends ako pag natapos ko yung task na to. Or pag natapos ko na lahat ng meetings ko, mag-Magic Chess ako, ganon. Kasi parang yun yung mga may immediate na satisfaction akong nare-receive. Na kahit hindi ganon kalaki, pero parang, na-accomplish ko naman yung task ko. Kaya deserve ko tong gawin. Ganon. Ayun po. Thank you po. Thank you so much po for sharing. Well, ako naman siguro. Well, for me, I agree on the small rewards. Sometimes, you take a break. I also do like dinner with friends. You go out with friends, from time to time. Especially for us, sa akin, parang with the group of friends that I have, ako lang yung nag-iisang VA. So parang iba yung mundo nila, iba yung oras nila, iba yung oras ko. It somehow rewarding siya na kahit pa paano, at least once a week or whatnot, nakikita rin sila or nakakalabas ka rin from time to time. Yes, but I am so guilty. I'm so sorry na nung lumabas talaga si Marisa Cal. Hold! Pasa muna tayo. Ang binitawan ng lahat. Stop muna lahat ng trabaho kasi mahirap mag-zoom ng mga screenshot. Tapos kasi kailangan tanggalin magbasa. Hindi. Nung na-release yung Zoom, nagkaroon kami ng support group bigla. Parang bigla nagkaroon ng PR team, si Maris sa amin. Anong gagawin ni Maris? Ganon. Kaya hindi kami kilala ni Maris. Lala. Baka kasi bigla ma-delete, ma-take down kagad yung post, hindi man lang ako updated. Anyway. Well, ayun lang po for my chapter. Thank you so much for joining and participating. Next week.